ka-viewers, good morning. Tatawa kami ni Tatong kasi nga ayan o, may motor doon. Naalala kasi niya dati nagmamotor kami. Sabi niya, wow, grabe umarangkada si kuya. Paano nag-EDSA po kami dati, pinakamahirap na daan talaga yung EDSA, no? Nakamotor ka tapos nasa EDSA, diba? Grabe siksikan. Ayan si kuya na nakamotor. Ayan, hindi mo naman kita naka-helmet. Kasi naalala daw niya dati nagpalagay ka ba ng ano pa? Tamputso na maingay. Siyempre nakikiuso din. Pero bawal, di ba bawal yun? Pinagbawal huli na. Ang huli na kasi maingay, di ba? Lalo pag kayo sa umaga, no? Dami nang nagreklamo lalo pag sa school, mga businesses, ano. Yun. So ganito kasi, di ba? Maganda na yung panahon kaya naglalabasan na sila. Ano yan eh, parang may mga grupo yan sila dito. Minsan nakikita mo doon sa coffee shop. Kita-kita sila doon, parang nagmi-meeting. Yung ano lang, hindi lang kasi maganda dito, syempre pagka taglamig, kaya ano yan sila, nakagarahe pagka taglamig na. So, hindi ka pwede magmotor pa. Madulas. Oo, madulas ka. I see. Kung saan ka kaya pupulutin pagka nagmotor ka na winter, ano? Siguro naman may mga winter tires din yan sila pa. Tsaka mahal ang registration ng motor dito. Pero ano, prone talaga siya sa dulas, no? Kasi hindi siya balance. Hindi ba, I mean, Dalawa mahirap. lang yung gulong Oo, niya kasi. mahirap talaga. Dali kang madulas. Mga viewers, ang ganda na ng paligid, diba? Mamimiss mo rin talaga yung kulay green ng mga dahon, no? Pag ganyan ng kalalaki yung puno, okay. Pag sobrang laki na, parang hindi, ano, no? Hindi maganda tingnan. Sa bahay mo. Oo, tsaka lalo pagka yung malakas yung hangin, parang creepy. Lalo pagka yung birch tree na kahoy pa, no? Maingay kasi. Maingay. Oo, yung dahon niya, grabe. Pumapagaspas talaga. Kasi parang ang gaan. So yun mga ka-viewers, baka may mga kababayan pala tayo na hindi pa alam yung news na to, kasi dito sa Canada talagang mainit yung news na to, lalo sa mga magta-travel. May news kaming napanood sa CTV News, at sana hindi kayo mabiktima pag halimbawa may plan kayong bumiyahe, kasi nga usong-uso yung pamamasyal, babakasyon pagka wala nang pasok yung mga bata dahil magsa-summer na nga. So ito yung luggage or bag tag switching na nangyari sa Toronto, doon sa airport. So ang ginagawa daw, halimbawa nakapag-check-in ka na, tapos yung bag mo syempre pumasok na yan doon sa conveyor, 'di ba? Pagdating doon sa airport kung saan yung ano mo, yung destination mo, parang doon na-found out na yung bag na mapupunta sa iyo is yun yung bag na may kontrabando or yung may mga illegal drugs. So ayun, parang doon syempre nagtataka yung mga ano tuloy, yung mga biktima, bakit biglang naiba yung bag nila. Na in the first place, pagpasok nila, syempre 'di ba, alam nila na ito yung bag nila, tapos pagdating doon sa airport, bakit naiba? Kaya ang sabi ng karamihan, bakit daw may ganung nangyayari, na kung isipin mo ay Canada pa daw, 'di ba? Tapos ang pagkakaalam natin sa Pinas, ganun yung mga nangyayari dati, yung parang ano ba 'yun, tanimbala, ganyan. Pero dito is ayun nga, mga drugs. So marami pong nabiktima. May isa tayong kababayan na yun nga, na ano daw siya, na
detain siya ng mga 24 days ba. So, malaking abala, kumbaga, grabe yung binigay na problema. Siyempre, gumastos ka, 'di ba? Tapos, naantala Bakasyon mo na yan, ano? Oo, naantala yung lakad mo, lahat ng mga plans mo. Tapos, ang pinakaano dun, drugs pa talaga, no? Isa sa mga magandang gawin din, yung direct flight ka. Kasi, siyempre, pagka direct flight, kumbaga, yung bag mo, ewan ko kung magandang idea yun na para makaiwas sa ganun. Direct flight ka, tapos Ang sa akin naman, mapa-direct or connecting. ayun nga, hindi Hindi ka mo alam kung saan nangyayari ang Oo. case na yan. Ayun nga. Malay mo, paglapag doon na siya ginawa. Mm. 'Di ba? Or kung dito pa lang. Kasi kung No? dito pa lang, pag pasok mo dyan, sine-check na kaagad eh. Ayun nga, tapos May scanner na may- kaagad oo, eh. dumadaan Pero ka sa paano scanner. nakakalusot? Mm. No? Sabi nga nila, baka doon nga daw sa loob ng airport nangyari talaga. Kasi, paano magka-switch yung tag ng luggage mo sa bag ng iba? Paano ako hahawak sa luggage ko? Paano ako hawak sa luggage ko na nakapasok na? Ayun nga. Na ikaw ang naglalagay ng tag, di ba? After pumasok na dun sa conveyor, no? Kung di, makukuha mo na lang yung luggage mo pag Sa last na, kung may connecting flight or dun sa last na airport na pupuntahan mo. Ang pwede mo rin gawin siguro, tingin ko, lagyan mo ng, sulatan mo yung, ano mo, halimbawa, luggage ka, sulatan mo mismo doon sa, nakadikit sa bag mo, or mismo kung may box ka, sa box mismo sulatan mo, tapos i-wrap mo ng plastic, no? Kuha ka din ng video or photos para proof mo na ma-detain yun ka man, yung- maimbestigahan ka man, ang patunay mo, ang proof mo, is yung picture. video, pictures mo na iyo talaga yan. Kumbaga ma-justify mo siya. Kaso nga lang, mayroong nangyari na gano'n. Ang sabi, meron na nga silang video na pinakita na ito yung bag nila ng pag-alis. Pero dahil nga under investigation, talagang nakulong pa rin sila. Ganun ang nangyari. Hindi naman totally nakulong yan. Dinitain lang sila for interrogation nga. May hirap yung gano'n na bigla ka ma-detain na hindi mo naman ginawa. So, lahat ng mga plano mo is masisira. Ayun mga ka-viewers. Kaya ingat talaga. Kaso lang kahit gaano mo kaingat sa ganong sa ganong sitwasyon, parang ang hirap no, kung anong gagawin mo para hindi ka mabiktima. Pag ang mga sindikato ay gumagawa ng paraan, ang hirap yan. Dapat Kahit talaga sino, parang walang imbestigahan ng airport, police. kasi hindi mo alam kung sino yung sunod na mabiktima, 'di ba? Kaya nakakatakot na bumiyahe. Ibig sabihin, kahit saan, parang hindi ka talaga safe. Ito na yung nilipat ni Dadong nung isang araw. Ayan. Yan yung lagayan namin. Yung binili sa Costco. Kaso lang, parang, ang liit pala ng pasok pa, no? Ayan Pero kasi, lalaki pa yan eh. Ayan, Papa, nakasale, oh. Merong screws na 56, 30 na lang. Mura na yan pa. Ilang inches yan? 3. Yan yung kailangan mo, diba? Nag-iipon yan si Dadong eh. Pinapabox niya. Mura na daw sa 30. Kaya po siya nag-iipon ng mga ganyang gamit. Yung mga tools, mga ayan nga, screws, preparation para sa paggawa niya ng tiny house sa probinsya. Dito na naman po kami sa Nakapapadala na ako niyan eh, pero 2.5 siya. so ito 3, medyo mahaba. Iwan kita ng sampayan. Ngayon Hindi, bibili lang ako ng kailangan. kahanap siya ng hinge para dun sa gagawin doon yung sampayan. Okay na yan pa. Ganyan siya.
Ah, parang ganyan ba? Sting ko lang. Mm. Visualize ko lang siya. May nakita na naman siya. 64% off. Bali 10 lang daw. Kaya, syempre, kumuha na naman si Dadong isa. Sayang. Uy, grabe. Ang daming sale ngayon na tent, oh. Meron? So, yung mga viewers, yan yung tent na gusto ni Dadong. Ayan pala eh. Baka nga nung pumunta tayo dito, wala lang stock pa. Hindi, nakita ko siya. Paisa-isa lang siguro tapos hindi pa nakapag-refill, no? Ah, baka. Ayun, ang ganda oh. 300, 200 na lang. May dome. Ayan oh. 73. Ayaw niya kasi ng dome. Ito mga dome na to eh. Ayan oh. 55. Parang bahay. Gusto niya daw yung parang bahay. Ayan oh. Save 90 to 60. Ganyan naman siya. Lookout na klase ng tent. Ito cute din na to, 150. Kaso lang kasi parang feeling ko hindi siya ganun katibay. Ayan pa naka-clearance yung sleeping bag. Pambata siya. 70 naging 43 na lang. Ito 39 pang adult. Ayun oh, pang adult din. 30.